Ayan na nga, Happy International Joke Day mga ka-RSP. At dahil sineselebrate natin ngayon ang International Joke Day, may mga bisita tayo ngayong araw na hatid ay saya. Yan. At kaugnay niyan, makasama natin ngayon ang mga miyembro ng grupong Insanithing Comedy na sina Attorney Edward Chico, Pastor Ruther Orquia at Marty Almighty. Good morning! Welcome back! Good morning! Good morning! May balak na ba agad, Attorney? Magandang umaga lang po sa magandang umaga po sa mga nanonood sa inyo, lalo na yung mga taga-subaybay yung 43 viewers. Ay! 43,000 naman. Sa Facebook yan, sa Facebook yan. Sinay ko kayo kahapon, 20 lang. Ay! Ito, gusto natin malaman yung pinagmulan ng pagiging natural na komedyante ninyo. Paano nyo na-discover na meron pala kayong talent sa pagpapatawa? Ano po yun coping mechanism So, sa tingin ko, ang mga lumalaki na magagaling magpatawa, yung mga naka-experience ng bullying, mga nung bata pa sila, hindi sila popular sa classroom o kaya hindi sila sporty. Pero syempre, merong exception to the rule, pero almost always it's a very efficient way to cope. It's a coping mechanism talaga. So, kaya tayo mga Pinoy, di ba, resilient tayo. Diba, yung resilience na nakukuha lang yun sa dami ng problema Kaya tinan mo ang lakas ng sense of humor natin. Ayun. Pero, saan po madalas nyo hinuhugot yung mga jokes ninyo? Marty? Naturally yan Hindi lalabas na lang ng kusa ang pagka talagang may talent ka sa comedy. Talaga? Walang script na ginagawa dyan? Meron. Yung ginagawa namin comedy, material siya So, may practice kami. Pinapractice namin siya. Open mic na. Alam ni Audrey yan. Open mic namin. Yan. And besides, nagsimula din kasi kami yung environment namin kahit noon pa talagang comedy na. Gaya kami, galing kami sa clown Nag-clown kami dati. Talaga? Mga clowns kami. Political clown. Pero yung good clowns good clowns. Mga good clowns na pambata kami, pambata. So, hindi good clowns yung mga politiko? Yan ang ibig sabihin nila. Kayo, yun ang ibig sabihin. Ikaw naman, Attorney Ed, Sige. bilang abogado, alam naman natin yung trabaho ay napakaseryoso, no? Nire-resolve mo yung problema ng iba. So, paano ka napunta sa comedy? Wala siguro, may nagaya kasi sa akin na mag-open mic, tapos natuwa naman ako. In fact, just so you know, si Audrey here is also part of Insanithing. So nakakatawa yan, kahit konti lang sa mga show namin. So it's actually very funny. So yun lang, napunta ako sa comedy because of that. Tapos na-realize ko, may mga requirements pala for you to be a comedian. Hindi pala siya ganun kadali. May mga kailangan, may ingredients, Yun na nga, no? Tama si Attorney Ed, napasama ako sa grupo nila kasi 5 years ko na silang pinapanood. Since 2019, pinapanood ko na sila. Pre-pandemic. And then habang pinapanood ko, sabi ko parang mas nakakatawa pa ako sa mga tuwa. Pero actually, hindi totoo yun. Natatawa mo ba kayo kay Audrey dito? Pinapanood kita araw-araw. Siyempre, seryoso ako dito. Kasama ako sa 20 viewers niyo. Kung wala ako, 19 lang yan. Ay, 40 nga ngayon. May kanya-kanya kayong style sa paggawa ng inyong comedy. How do you do that? Si Attorney Ed. Okay. Sige. Siya lawyer, ako pastor, ito comedy writer. Hindi. So, Okay. iba-iba kami ng hugot, tsaka na experience, tsaka ng approach to communication. Ako naman, ang tingin ko sa origin ng comedy, gift talaga yan ng Diyos Kasi yung joke, pag dumaan sa ulo mo, hindi mo na-record, after 5 minutes, it's gone. No matter how the joke, basta kailangan saluhin mo yung mga pinakamagandang materials. Tapos sabi as far as biblical literature is concerned, sa Proverbs, sabi niya, a merry heart is good medicine. So doon galing yung laughter is the best medicine sa Bible. Tapos ang tawag nila, ang mga Hebrew, ang tawag nila sa Diyos, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Yung Isaac, ang meaning ng name na yan, laughter So if you transliterate, God is the God of laughter. Kaya ang effective nung siya, dahil lawyer to, kakabahan ka talaga. Parang pag hindi ka tumawa, parang ididemanda ka niya. Kaya siguro, Attorney, tuturo ka din mga estudyante mo, laging ka dapat andyan, kundi yari sa'yo. Oo, syempre. Actually, magandang
parang training ground ko din yung law school, ano, kasi yung mga estudyante ko, nagpapatawa ako sa kanila. Parang nagpa-practice na rin, doon ko rin siya na-discover. Kaya lang parang maging komedyante, I mean professionally, hindi siya yung, you're not just supposed to be naturally funny. Iba kasi yung nakakatawa ka sa barkadahan. Diba sa barkadahan, lagi may isang, may isang grupo, sa isang grupo, may nakakatawa, baka gaya ni Ruther, pag magkakasama kami, merong corny, kagaya ni Audrey. Diba? Mga ganyan. Hindi, nakakatawa na din si Audrey. Sa 5 minuto, may mga 30 seconds. Ito, malaking improvement na yun. Malaking improvement yun. Pero itong question, kasi hindi lahat ng joke natin ay nakakatawa sa buong crowd. Iba-iba to ng appreciation. Ano? May, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung Gen Z, iba yung kanilang humor eh. So paano nyo binabalanse ito? Depende sa crowd. Ano kasi, ayun nga, depende nga sa crowd. So, kung minsan iniisip din namin kung ano yung gagawin naming joke, no? Kasi, syempre, may madaling ma-offend ngayon yung mga tao eh, sa totoo lang. So, kaya ginagawa namin, marami kasi kaming set ng material, marami kaming jokes. So, pinipili lang namin kung ano yung pwede naming ibigay dun sa audience. Pero Mardy, pinakamahirap na uri ng pagsulat ay yung pagsulat ng komedya. Paano mo nasisiguro talagang alam mo matatawa ang tao sa mga kwento mo? Madali na yan kasi lalo pag pagmasa talagang madaling gumawa ng jokes para yan. Kasi sa yung mga Pilipino naman, daling patawanin, hindi naman sila mahirap patawanin talaga. Yung Insanity po, it started when? Pastor. 2018. 2018. 2018, first year namin, nanalo agad ito ng award. Wow! Elite Leadership Awards, Best So Point of siya ang Stand-Up President Comedy. Emeritus ng Insanity. Ang founders ng Insanity, siya, lawyer, ako, pastor, tsaka si Michelle Defensor, NLP, life coach. Si Michelle kapatid ni Mike Defensor. Okay. So ang weird niyang comedy group, di ba? Pero yun, tas unti-unti dumami, lalo ng pandemic na alagaan nila, so dumami. Ano kami parang eclectic group. Iba-iba talaga. Actually, hindi ko alam yung eclectic. Basta nasabi niya. Iba-iba kami. Para bumbuka ng malalim. Pag nag-uusap Maka-eclectic naman ako. lagi niya sinasabi yung Nanginginig ako siya. eclectic tsaka yung exacerbate. Exacerbate. Ako lagi ko sinasabing superfluous. Para mga matalino lang. Parang mukha kang matalino. Hindi kasi ibig sabihin sa insane comedy, insane thinking, ibig sabihin, gusto namin nag-isip yung mga tao. Kasi maraming klase ng comedy maraming art forms. For example, yung slapsticks, di ba? Yung kagaya nung Kila Babalu. And then meron dito talaga insult-based yung ginagawa nila Vice Ganda. Yung sa amin naman point of view, nagbibigay kami ng mga opinion namin sa mga bagay-bagay. But it's actually very difficult because may mga, as I said, may mga requirements. Unang-una sa lahat, when you're committed to doing this kind of stand-up comedy, dapat very passionate ka. Parang kang si Erap. Dapat meron kang conviction. Pangalawa, kung gusto mong maging mahusay na komedyante, dapat wala kang ego. You're always willing to embrace. Walang pride. Importante na walang pride. Alam mo kung bakit? Kasi? Yung pride kasi parang brief yan. Alam mo kung bakit? Alam mo bakit? Bakit? Kasi hanggat hindi mo binababa, walang mangyayari. Pero, nililinaw ko lang, nakausap ko si Audrey, sabi ni Audrey, alam mo, ako attorney, kahit hindi ko ibaba, may nagaganap. Kasi si Audrey tinatabi lang. So, kailangan itatabi mo yung pride mo. Because it's very difficult to do comedy. Kunyari, nag-bomb ka, hindi sila natawa. Yung ego mo nasasaktan. So, you have to throw that out in the window. Tapos, pangatlo, you always have to be very, very sensitive and mindful. Kagaya nung nasabi mo, for example, pag mga bata, medyo woke sila So, dapat medyo maingat ka dun sa, pinipili mo din yung materials mo, depende sa audience. But at the end of the day, kagaya na sabi namin, wala dapat, no holds barred dapat sa comedy kasi kaya nga siya comedy. Wala ba sample? Kasi, si Mardy. Sample na Ayun ba nag-sample? Parang gusto ko hindi mo sabihin, corny pa yung mga bilang. Hindi, pero ito sa ating mga wala namang bayad ang guesting dito. Pero may tinatawag tayo na open mic. At ang Insanity ay may pa-open mic. Ano ba itong open mic? Ang open mic, every Thursday meron kami sa Insanity. So, ang open mic, yun yung mga bagong materials namin. Mga bagong jokes, no? Mga bagong jokes doon namin tinatry. Talagang fresh yung jokes na yun. At, well, yung process kasi noon is para ma-improve namin yung bawat materials, no? Pagka well-improved na siya, tsaka namin sinasalang sa mga paid shows. Kasi ayaw namin mag-experiment sa page show. Ayaw namin mag-experiment sa paid show. Tapos,
Yun nga, ang hirap ngayon kasi sabi ni, etong point of view, kailangan mo ng thinking audience talaga. So, ngayon napansin ko nakakalungkot, although proud Pinoy tayo lagi, pero maraming Pilipino, unti-unti, nagiging anti-intellectual tayo, galit na tayo sa matalino. Ayun, Dati kasi, pag mas matalino sa amin, nagpapaturo kami. Ngayon, pag mas matalino sa'yo, nagagalit. Di, ano yan? Diba? Smart shaming ba yan? Ikaw na magaling, wow, bida-bida, di ba, ganon? Kasi napapansin ko sa mga teleserye, manood ka, ano ginagawa sa matalino? Binabash yung mga writers nila. Pinapatay. Ay, pinapatay. Ano sabi doon? Manood Akala ka. ko sa production. Oo, lalo pag action, pinapatay, sasabihin ng leader, masyado ka na maraming nalalaman. Pero yun lang ang kasalanan mo. Marami kang alam, papatayin ka. Yung walang alam, buhay. Di ba? Kasi ano Ang hirap maging matalino ngayon. Napansin ko lately kasi bida yung mga bobo, di ba? Kasi napansin mo, mula nung nagkaroon ng social media, yung mga bobo lumakas yung loob. Naisip kasi nila, hindi tayo nag-iisang dami natin. Di ba? And they can actually make things happen. Perfect, oo. So, but seriously, we also become a voice. The thing about comedy kasi, lalo ngayon, di ba, sobrang divided tayo politically. Meron DDS, may makapresidente, merong mga kapingki, di ba? May mga supporters nga si Calyodi din eh. Kalain mo, meron din, di ba? Naalala ko nga si Calyodi, di ba, nung tumakbo siyang presidente, sabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi kami maghatian ng boto ni Leni Robredo. Naisip ko naman, mukha naman, di ba? Pero ang point ko, dahil politically divided tayo, ang maganda sa comedy, pag napatawa mo sila, parang nawawala yung galit and then you begin to sit down. Pwede pala tayo mag-usap kasi natawa na tayo eh. Nadi-diffuse niya yung tension. And I think that's what comedy does. So anyway, may senyas na po na bilisan na daw natin. Si Invite lang Gilbert po po yan, si natin. Gilbert. Oo. Ganyan yata talaga pag walang bayad. Di ba? Anyway, Wala nang bayad, minabalik pa tayo dito. Kaya maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin. Of course, Atty. Ed Chico, Pastor Rupert Urquia. Insanity po sa Facebook. Insanity yung hahanapin sa Facebook. Mardy Almighty. Mardy Thank you so Almighty. much. Nodo kayo ng show namin sa mga 43 viewers ngayon sa Facebook. Hindi 63 na. Pwede sa magising yung Tingin mo ko yung 63. Mga kamag-anak ni Mardy yun. Alam niyo kung ba't naging 63? Na-promote namin. Mamaya pag wala namin 20 uli yan. So, ibig sabihin, sakto lang yung followers ko. Okay.